So mga sangkay, yung vlog po natin ngayon ay hindi po political issues, hindi po government issues, hindi rin po world or global news, mga sangkay. Ito po ay patungkol po kay Zainab. Okay? Sinabi ko naman po sa inyo noon na uh, sa 2023, marami na po tayong gagawing content at pang general na, hindi na po, pwede na po tayong magkomento tungkol po sa sports, ano pa ba, yung mga for entertainment na mga videos. Kaya nga ngayon mga sangkay, dapat magre-reaction video po tayo. Okay? Kaya nga lang guys, nakita ko kasi to. So ito pag-usapan po natin, tingnan po natin, makikichismis po tayo tungkol po dito dahil sikat na sikat po itong vlogger dito sa Pilipinas, okay? Na sinusundan ng napakaraming mga Pilipinong nakafollow sa kanya. Okay, bago po tayo mag-umpisa, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang ating video. Ito po mismong napapanood niyo. Okay, napakadali lamang po niyan. Sige, umpisahan na po natin ito. Tara! So, chill lamang po tayo ngayon sa ating topic dahil hindi po ito tungkol sa politika, hindi about kay BBM, hindi about sa sports or etc. Pero, part po siya ng entertainment kasi sikat na sikat po itong taong to. Ito si Zainab, no? Makikiusyuso lang po tayo. Ayan po. Sabi po sa balita, mula po ito sa ano ba tawag? Push. Ayan. Zainab Haraki reveals that she wanted to delete her YouTube account. Alam nyo guys, nung nakita ko to, naku, wag mong gagawin. Wag mong gagawin. Marami na po. May mga tao na pong, may kilala nga tayong sikat na YouTuber, di ba? Magpartner. Siguro kilala nyo na to. Mga sangka, isa po noon sa may pinakamabilis na nakakuha po ng subscribers, pagtaas po ng kanyang mga followers. Kaya nga lang, nung nagkaroon ng issue, siguro nagtalo, ayun. Bigla pong dinilit. Kalaunan, mga sangkay, sinubukan nilang i-recover. Ngayon, hindi na po ma-recover. Pambihira. So, sising-sisi sila. Ang follower nun, milyon-milyon na po. So, ito, basahin po natin. Tingnan po natin, ha? Kasi, ako, vlogger din po ako, di ba? Minsan, nadidrain din po talaga yung utak ko sa mga ginagawang content. Pero, pinag-iisipan ko, pag-isipan mo talaga mabuti kung kailangan mo ba i-delete dahil lamang po sa mga problema, iniisip na yun. O pwede ka naman magpahinga lang. Magpakalayo-layo ka. Huwag ka mag-upload ng video, di ba? Ito sabi po niya, sabi po ng balita, YouTube vlogger Zainab Haraki surprised her followers with her latest vlog after she revealed that she once thought of deleting her YouTube channel. So, inisip daw po niya minsan na i-delete lang kanyang YouTube channel. The social media influencer shared that everything online became so toxic she just wanted to leave it all. Actually, mga sangkay, toxic po talaga. In reality, social media is very, very toxic. Andito na po lahat ng katoksikan. Pero, nasa tao pa rin po kasi ang pagdadala eh. Kung magpapa-apekto ka, kasi lalong-lalo na pag influencer ka. Di ba may social media ka man o wala, may babatikos, may matutuwa sa'yo. Ganun po ang sitwasyon natin sa Pilipinas. Hindi ka influencer kung lahat kakampi mo, lahat. Kahit nga hindi po influencer, di ba? Kahit nga hindi po sikat. Kahit hindi po artista. May basher po talaga. Minsan, basher mo yung nanay mo. Minsan, basher mo yung kapatid mo. Kapitbahay mo. Chismosang kabarangay mo. Ganun. Diba? Ganun po talaga. Zainab has over 13.3 million. Diyos me, dami po na ito. Pahingi po ng subscribers. Has over 13.3 million subscribers on her YouTube channel and is one of the most followed content creators in the country. Grabe, no? Sana all ang daming it was the negative comments she always receives which triggered the idea for her to delete her social media accounts. Zainab shared that she couldn't take the negativity and shade being thrown at her back then. Alam niyo, ganun po talaga eh.
Ako, marami pa akong nababasang ganyan. Mapa Facebook, mapa Instagram. Sa Twitter lang, hindi ako ma-post doon eh. Sa YouTube, meron din mga sangkay. May mababasa ka talaga na ayaw sa'yo, bad trip sa'yo, nagsasalita sa'yo ng hindi maganda, di ba? Sinasabihan ka pa ng masasama, pinaparatangan ka ng kung ano-ano. Ganun po talaga. Hindi po talaga mapiplease ang lahat ng tao. Madam Zainab, hindi mo talaga mapiplease ang lahat. Mayroon at mayroon din po talagang, kumbaga, ma'am, mayroon po talagang iba dyan. Sabihin na natin, kalahati, bumabatikos, kalahati kakampi mo. Ganun po eh. Ganun po ang lahat. Mapa-influencer man, mapa-artista man, mapa-sport, kahit po si Michael Jordan, di ba? Michael Jordan na kilalang kilala sa buong mundo. Pero may mga basher po siya. Ang dami. Si Steph Curry. Napakagaling na three-pointer. Napakagaling na player. Maraming beses nang nag-champion sa NBA. Pero ang dami pong basher. So wala po sigurong tao na nabubuhay sa mundo na wala pong bumabatikos. Di ba? Ganun po eh. Kahit nga nananahimik ka lang sa likod eh. Kahit yung hindi ka, wala kang pakialam sa mundo, may mga tao pa rin magsasalita. Siguro may yan. May tililing yan. Kasi kaya ganyan yan eh. Tahimik eh. Kaya ganyan yan. Ayaw makisama. Ano kasi yan eh. Di ba ganun yon? So, siguro hindi kailangan i-delete yung YouTube. Siguro kung naiisip mo man yan, siguro hindi na kailangan, guys. Di ba? Siguro ang kailangan gawin, pahinga. Tapos singa ng malalim, punta ng ibang lugar. Eh, mapepera naman sila eh. Mayayaman yan. Pwede silang pumunta sa ibang bansa. Magpahinga muna, saglit. Di ba? Until na, alam nyo, yung mga vlogger kasi guys, maabot po talaga sa time na sobrang, kahit ako, naalala ko mga sangkay 2021 or 2020, kung di ako nagkakamali. September, di ko makakalimutan yun. Nabatikos po ako. Sa isa pong video. Kasi yun yung time na paangat ng paangat po yung YouTube channel natin. Tapos nakikilala po ako. Daming galit. As in, sobrang galit. Pero lahat ang nagalit sa akin. I love you guys. So, nung time na yun, pati mga kamag-anak ko, nagme-message sa akin, mga kaibigan, churchmate. So, yun yung first time na nagulantang ako at na-realize ko na, uy, ang hirap din pala maging social media influencer. Ang hirap maging vlogger. 'Di ba? Kasi may mga taong hindi gusto yung content mo, may mga tao namang gusto yung content mo. Ganun po talaga. At sobrang nakaka-drain ng utak, guys. Kapag nagkataon na umabot kayo sa puntong ganun na ang dami, isipin nyo to guys, 1 month akong dire-diretsong binabati ko sa Twitter, binabati ko sa Facebook. Ang saklap, 'di ba? Pero, ang kailangan dyan, preno, pahinga muna kaunti. Kasi, ganun ang ginagawa ko pag sobrang toxic na. Yung mga nababasa ko, I think kailangan ko magbawas ng tao, kailangan ko magbawas ng ganito. Baka naman, kasi di ba, kailangan lang po talaga ng pahinga ng isang tao kapag toxic na po yung kanyang nararamdaman sa paligid. Huwag po tayo magdesisyon ng galit, malungkot. Kailangan yung kalmado. Balanse. Sabi po niya, mayroon akong moment na gusto kong i-delete yung channel ko. Sabi ko, ayaw ko ng media. Sobrang toxic na nito. Hindi ko alam paano i-explain ng paulit-ulit yung sarili ko. I think hindi mo na kailangan i-explain yan. Hayaan mo sila kasi ganoon po talaga eh. Ako nga eh. Malala lang siguro sa'yo kasi syempre kilalang kilala ka eh. Sabi po niya, sa yung mga followers po niya, sinasabihan niya, simula noong 2019 hanggang sa nagstay kayo noong 2022, maraming salamat, hindi niyo alam kung paano ko kayo tiningnan noong mga times na gusto kong sumuko. Ako guys, ang inaano ko na lang dito kapag umaabot ako sa point na yun, yung mga solid sangkay. Ganun na lang.
'Di ba? Mga solid sangkay na lagi pong sumusuporta. Tama po yung sinabi po niya eh. Followers mo, yung mga totoong tao na simulat sa pool, sumuporta. Okay? Kung hindi dahil sa inyo, this 2023, wala na kayong videos na mapapanood kung hindi nyo pinarealize sa akin na ganyan ka tingnan ng mga tao. Okay lang, nandito kami para sa'yo. 'Di ba? I told you, ganun lang naman talaga ang buhay. Hindi po natin mapiplease ang lahat ng tao. Even Jesus Christ, ang dami po niyang basher. Nung time na yun, hindi yan, ano yan? Fake news yan, hindi totoo na Messiah siya. 'Di ba? So, ganun lamang guys. Lahat naman po tayo, mapa-influencer ka man, mapa-artista ka man, o hindi ka man artista, yung kahit simpleng tao, may basher po tayo. Dahil hindi po lahat ng nasa paligid natin, mapiplease po natin. Hindi po lahat ng taong na nasa paligid sa atin, magsasabi sa atin, ang galing-galing mo. May iba po dyan, magsasabi na, wala yan, hindi yan magaling. Wala yan, walang patutunguhan ng buhay niyan. Wala yan, masama ang ugali niyan. Ganun po talaga. Ganon. Kahit nga po isang pastor, pari, lahat po niyan, mayroon pong mga basher po talaga. Part na po yan ng buhay natin. Pero ang kinagandahan lang sa atin, kapag hindi po natin tinitake as negative yung mga nangyayaring ganyan sa buhay natin, gagawin lang po natin hagdan sila para makita po yung mas malaking blessing, para po mas makita po yung mas marami pa pong gagawin ni Lord in the future. 'Di ba? The more na may basher, alam nyo, kapag may mga problema, yun yung time na mas makikita mo yung blessings. Kasi kung hindi ka magkakaroon ng pagsubok sa buhay, hindi mo mararanasan yung tinatawag na tagumpay sa buhay. Ganun lamang yun. At ganun po yung struggle natin dito sa mundo eh. Marami pong problema, maraming basher, maraming naiinis sa atin, maraming may ayaw sa atin. Pero, hindi po natin kailangan tingnan yung mga taong nasa paligid sa atin. Kailangan lamang po natin magpursigi. Tigit sa lahat, wag po natin kakalimutan si Lord. Okay? Ano po ang inyong komento, guys? Comment lamang po sa ibaba. Ako na po ay magpapaalam. Syempre, this is me once again, Sangkay Janjan. At palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.